Alas 5:10 na. 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Biyernes. Pagbunos ang lalaki sa iyaupod sa hampang bangod na pierde sa basketball sa Barangay San Pedro Haro, nahuli ka. Lalaki nagpakuno-kuno nga manugpakalimos agud makapangawa sa isa ka motor shop kag boutique sa Bacolod City. Rambol sa mga kalalakian sa Isla Higante sa Carles nakuhaan sang video. Border checkpoint si pahamtang sa Bacolod City agud malikawan nga malatnan sang African swine fever ang mga baboy sa syudad. Kag White Ribbon Movement kontra korupsyon nihiwaton sa simbahan sa Domingo, June 28. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, lalaki ginbuno sa iya teammate matapos mapierde sa hampang basketball sa Barangay San Pedro Haro. Insidente na hulikam. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Makitaan sa CCTV footage ang lalaki nga ini nga nagauba, samtang nagaistorya sa ibang nga kalalakinhan sa sulod sang cover gym sa Barangay San Pedro Haro sa Iloilo City. Mati-untion, may nagabot nga lalaki nga nakasuksok sang yellow nga jersey. Base sa pahayag sa mga saksi sa punong barangay, may dala ini nga kutsilyo kag ginbuno ang nagauba nga lalaki. Gilayon nga nalagyong suspect. Natabo ang insidente kahapon sang hapon. Ginkilala ang biktima kay Ronald Ramirez, 22 anyos, residente sang Cubay Haro. Ginatudlo suspect si alias J, 18 anyos, residente sang Reyes La Paz. Sunod sa punong barangay, madamo ang nagapangayaw sa ila lugar agud maghampang sang basketball. Kahapon nagpustahan isang 50 pesos ang mga player. Teammates ang duha apang nag-initay. Ginbasol sang suspect ang biktima, bangod na pierde sila sa hampang. Iba-isay man lang silang duwa, guro parte sa shooting lang. Nga dapat nga siya nang ma-shoot o ipasa na siya. Kaysa man lang silang team, nagkakatanay silang abising goal na lang nga duwa. Antes ng insidente, nagtapungulay pa kuno ang duha. Pagkatapos sini, nagpauli ang suspect kang nagkuha sang kutsilyo. After napasipay na sila, parang hindi pa kontento yung suspect natin, sinaksak niya yung kalaro niya. Pilas sa likod ang naagom sa biktima. Desidido nga magpasaka sa reklamo ang pamilya sa biktima batok sa suspect. Mapile na lang kami para nga damo gijaga ano nga tama na abi katuntumayon ang madula na dasaw. Amo na sa miya mong pamuno. Na-recover sang kapulisan ang kutsilyo nga gingamit sang suspect. Kag padayon pa ini nga ginapangita sang kapulisan. Ginatinguan sang news team nga makuhaan sang bahay ng pamilya sang suspect. Apang wala ang maini sa lugar nga ginatudlo sang barangay. Upod ka si Rilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. 1 Western Visayas. Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga puso, madamo gid nga salamat. Lalaki nagpakuno-kuno nga manog pakalimos kag nagtulog sa dalan agon makapangawat sa duha ka establishmento sa Bacolod City. Pagpangawat na huli kam. Yaring balita nga atong gintutugkam. Sa sining CCTV footage nakuha sa sulod sa isa ka motor shop sa Dalan Lacson, Bacolod City, makita ang ini nga lalaki nga nagahigda. Mati-unti-un pa, makita nga nagbangon ini kag ginsiradong roll-up door sa establishmento. Wala na, makuha sang CCTV ang pagguba sang padlock sang malaligyaan. Ginapahayag, nagpakuno-kuno nga manog pakalimos. Kag nagatulog sa sidewalk ang suspect nga pinanakadlaw nga nakita sa lugar. Itong kabiyaang sa amon nga roll up, ginguba yang lock. Niyara din nakahanig-hanig nga karton. Di ba igda-igda sa plaga daw pabongbuang sa guro, pero ginalokit niya na guro ang lock. Abang, wala inisang may nakawat sa motor shop. Damo-damo sa pangukay. Dahil may mga tire inflator, butang niya sa lamisa kay guro dalon niya. Gikan sa motor shop, nadiskobrehan sa suspect ang alagyan sa likod, pasunod sang kaipig nga fashion boutique. Sa kuha sang isa pa ka CCTV, makita ang pagpangukay sinig sa cashier area sa malaligyaan. Nataban sini ang laptop ug iban pa nga gadget, pati man ang cash nga nabilin sa malaligyaan. Masobra 100,000 pesos ang balor sang mga nakawat. Naggalinap ta na di nga amon nga palibo to sa piyak guba ng kandado. Dirigit sa nakaktuan ng tsura yara gid. Lunes lang guro ginaanoy na din. Ginalantaw yan na. Wala sang gwardiya sa building, sunod sa kaprisan kag makusog ang ulan sang Miyerkules sa ginhimo ang pagpangawa. Ang advice ko lang sa mga sa mga establishment, so make sure gid na may security guard gid kamo na nakabantay, or much better gid na may CCTV kamo na mas medyo klaro or HD. Parain pa nga ginatumod ang suspect. Upod kay Herald Icam, Adrian Bretos, 1
Western Visayas. Mga kapuso, rumble sa mga kalalakian nagluntad sa Isla Higante sa Carles, Iloilo. Insidente nakuhaan sa video. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Makitaan sa sini nga video nga nagapukutay kag nagabayluhan na isang inumol ang mga lalaki. Madabo ang nag-intra kag may lampusanay pasang bangko. Natabo ang insidente sa Miyerkules sa Isla Higante sa Barangay Granada, Carles, Iloilo. Suno sa nakasaksi sa insidente, nagasaulog sila sang kapistahan sang San Juan de Bautista sang nagluntad ang ginamo. Wala di pala ng sa Higante so San Juan daw fiesta na ni Samon. Kaya ara kami sa kilid sang baybay. So baligo sa kilid sang baybay. Tapos, nakita na namon nga na ginunanan, pukutay na malang naman sa kilid ng sang Changi, itakpan namon. Dugang pa ni CJ, yara sa impluensya sa makahulubog nga ilimno ng kalabanan sa mga imbolbado sa ginamo. May iban man nga kalalakihan nga nagtambag lang. Wala man sa napilasan sa kinagamo, apang wala ini na-report sa Carles Municipal Police Station. Suno sa Iloilo Police Provincial Office, ang kasubong sini nga mga hitabo ang dapat gid ma-report sa polis o kon sa barangay para hindi magtugas ang mas dako nga gamo. Pwede gid na nila i-report sa aton nga barangay officials para ma-put into record. And ang tendency dira kung ma-assessment sang barangay official nga it is an incident sa katarungang pambarangay, so pwede gid na sila immediate. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Kapugso sa Negros Occidental, mas sobre 50 ka estudyante sa Banwasang Murcia nga sadto sa hayub-hayub lang nagaklase. Nakasaylo na sa ilabago nga building. Yaring balita. Sa nagligad nga semana, ginpadulungan sa GMA Regional TV News Team kagin balita ang sitwasyon sa masobra 50 ka mga grade 7 to 11 students sa Murcia National High School Tumpok Annex. Sa hayub-hayub lang sila nagaklase kag kun magulan o kun mag-init man, ginabutangan lang sang trapal ang palibot. Makita sa home sa mga estudyante ang ilang kalipay nga diri na sila sa classroom building magatuon. Thank you GMA sa pagbulig sa amon kay kung di tungod sa inyo wala kami nakilala. Padayon ang kamagyapan sa pag-eskwela kay may classroom na ta. May kag hindi namin mabulayan, nyara kami sa kagaulan. Sa room na kami, hindi namin mayawan yung mangita pa silungan. Hindi kami mabasa. Wala pa sang supply sa kuryente kag tubig sa school building apang ginaproseso na sa LGU. May kuryente na di masulod, we will be putting up lights, no? And at the same time, may bantay na di, may security na di, especially at night, no? Nga mabantayan ng school staff. Wish come true ini, hindi lang sa mga estudyante, kundi pati sa mga manunudlo. Pasyo, naging sir ang kadala di sa mo. Kaya hindi na ya hambal nga para nga magmanggaranon or whatsoever. So, pasyo, naging na mo ng pagtudlo sang bata. And that's why we could say teaching is a sacred duty and public service is a divine mission. Kapuso ko na solusyonan na ang problema sa hulot klasihan. Nagapabili naman nga pagpanghangkat ang sitwasyon sang siningadalan pataklad sa Tumpok Annex. Nagpasalig man ang LGU nga ponduhan ang pagpakayo sa dalan. Upod kay Herald Icam, Adrian Pretos, One Western Visayas. Sa iban pang balita, Archdiocese of Haro magapasakop sa White Ribbon Movement kontra korupsyon ngayon sa Domingo. Pila ka mga Ilonggo dismayado na sa nagakatabo nga korupsyon sa pungsod. Si John Sala nakatutok live sa Haro Plaza sa Iloilo City. John? Jerd, sa issue sang korupsyon sa gobyerno, hindi malikawan nga mayara sang madismaya ka madulaan sang paglaom. Apang pinaagi sa aktibidad ka nga isang White Ribbon Movement, liwat nga mapukaw ang atensyon sang publiko. Isa sa 10 commandments ang hindi magpangawat. Matapos ang 3 kahugnat sang trilyon peso march nga patigayon sa bugos nga pungsod, liwat nga magahugpong ang simbahan katoliko kontra korupsyon, pinaagi sa White Ribbon Movement. Sa Domingo, panawagan sa Archdiocese of Haro sa mga tumuluo ang pagsuksok sang puti nga bayo sa pagsimba, pagbutang sang white ribbon sa bayo sa mga salakyan kag sa gate sang ilabalay. Ginahimo naton ini in a prayerful manner. Ang simbahan, ang pamaagi naton is ang pagpangamuyo. 77 anyos na si Tatay Miguel. Halin sang una, korupsyon man kuno sa gihapon ang nagapaimol sa Pilipinas. Minalita nga kwarta ginakawat nila.
Pero kadto kabala sa mga ospital, ang tawo, ang pasyente, aga pagapulaw, gapila sang makakaabil sang libre nga bulong. Di imbis ang pangawat na nila kung ginsabwag nila ng kwarta sa pigado to nga nagapabulong sa ospital. Dismayado ini, kag nagahandom nga mapapas ng korupsyon. Para naman kay Rigel, kinahanglan kuno nga tanan kita maghugpong agod masulbar ang korupsyon. Nagiging ganyan sila dahil nakikita nila na tameme yung mga tao. Pero kung meron tayong boses sa lipunan, mapigilan natin yung korupsyon. Aminado si Father Colada nga hindi malikawan nga madulaan na sang paglaom ang mga Pilipino. Apang paagi sa matikang kaangay sang White Ribbon Movement, mapukaw kuno liwat ang atensyon sang tanan. That's why nga ang panawagan sa pagbago wala lamang nasandig sa mga lideres kundi sa aton tagsa sa aton. Jert isa pagid sa mga solusyon sa Haro Archdiocese agod nga mauntat ng korupsyon amo ang sa adlaw sang eleksyon ang pagpili sang intsakto nga mga lideres. Jert, Madamo gid nga salamat, John Sala. Ingagaw mga kapuso, dalago nga papremyo naghulat sa aton Kapuso Big Time Panalo Season 5. Pwede magpadala sa entries subtob sa August 7, 2026. Magpadala sa entries para may chance yung magdaog ang mga manugbakal kag sari-sari store owners. Ang pinakaginamatayan ni nationwide pa-promo sa GMA Network magapanghatag sa masobra 6 million pesos nga pa-premyo. Kag, for the first time, may duha ka winners nga magapauli sa grand prize nga 2 million pesos tax-free. Magluwas sa grand prize winners, madamo man ang magadaog sa cash prizes. Sa aton Kapuso Big Time Panalo, 10 winners of 50,000, 100 winners of 5,000, kag 280 winners ang tag 1,000 pesos each. Maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, kag pwede man sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake FB accounts ug scam text. Tutok lang sa GMA kung magbisita sa official FB page www.facebook.com/GMApromos kag micrositepromos.gmanetwork.com/GMApromos para sa aton complete mechanics and official announcements. Bantayan. Border checkpoints ipahamtang sa Bacolod City agud malikawan nga malatnan sang African swine fever ang mga baboy sa syudad sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Bangod sa malaing nga tiyempo mga kapuso, presyo sang isda nagsaka sang 30 tubtob 40 pesos sa mga merkado sa Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Ginpasaka sa mataas nga lugar ang mga sakayan diri sa Oton, Iloilo. Naguntat sa pagpalawod ang mga manugpangisda kasunod sa malaing nga tiyempo. Isa na kasimana nga wala sang hulik nga isda si Manong Orlito. Sigado man ang panguhaon papo dagko pabalot. Sa Oton Public Market, maiwat ang supply sang isda. Suno sa mga manubaligya, halos 30 tubtob 40 pesos ang ginsaka sa presyo bangod sa manubo nga supply. Depende sa simpo mo. Ara ka sa maglayan simpo, nagkupalod gamay na supply. Ang aloy nagabili sang 280 pesos per kilo, pisugo 260 pesos per kilo, matan 240 pesos ang kilo, tuna 300 pesos ang kilo, kagang bangros 220 pesos kada kilo. Apisar nga may pagtaas sa presyo, wala naman sang may mahimo kundi mabakal sa gihapon ang mga konsumidor bangod kinahanglanon. Masarangan mo, bakal ka, hindi mo masarangan kundi ka bakal. Ginapaabot naman nga mga normal ang supply sang isda sa tiyon nga mag-ayo na ang tiyempo. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Border checkpoints ipahamtang sa Bacolod City bilang pagpangaman kontra African swine fever. Yaring balita nga itong gitutuka. 13 ka-checkpoints sa mga boundaries sa Bacolod City ug Negros Occidental ang ipahamtang umpisa sa masunod nga semana bilang pagpangaman sa African swine fever. Ginapanghandaan man sa LGU ang pagpahamtang checkpoints sa mga puerto kag Bacolod Silay Airport kung saan dumilian ang pagpasulod sa meat products gikan sa mga lugar nga may kaso sang ASF. Tanan nga makumpiskar sa checkpoints nga pork products ang igalubong.
imported frozen goods, either local and imported, or bawal na, especially from red zones. Sa Lechonan Country sa Dalan Araneta sa Bacolod City, nagpasalig ang mga negosyante sa lechon nga wala sang sakit ang baboy nga ila igabaligya. Kaya ang baboy, mawala mo nang kapaluyan. Di antes na magsulod sa stockyard. Ang baboy, kung wala na to, yun man to ginapasulod sa stockyard, ang baboy yung masakit, ginapagwa sa mga tanod. Di amuna kay isa-isa man lang bakal namon. Taga-tagiya, may tatlo, apat. Huwag kami ka bakal tangkal nga damo nga ako. Sa biyak sa kahangawa sa SF, nagapabilin nga wala sang paghulag sa presyo sang lechon. 8 tubtob 15,000 pesos depende sa kilo. So far, wa ay man ko nakulbaan kay ti under control man diri sa iya ka na tawag na. Wa ay man okay lang. No ya Pilipino na iya kita mo gina aton tradisyon nga kada may mga birthday kag ini nga celebration kinang na may lechon kay kido kanami gid tan-awon. Samtang ginkonpermar sang LGU nga may sobra na 10 ka baboy sa syudad nga napatay kag ginpaidalom sa ASF confirmatory testing bungod nakitaan sang sintomas sang pamalatian. Opo, kay Herald Eka, Adrian Briatos, 1 Western Visayas. Atensyon sa mga kapuso nga motorista, posible magpadayon ng rollback sa presyo sang gatong sa madason nga simana. Base sa datos nga gipagwas ng Department of Energy, ang presyo sang diesel ang posible magnubo sang tugtog piso kag 20 sentimos kada litro. Piso kag 50 sentimos naman ang ginalantaw nga iganubo sa presyo sang gasolina. Ang kerosene posible man magnubo tugtog piso kag 40 sentimos sa Lunes. Mahibaluan kung pila gid ang adjustment sa presyo. Mga puso, wala na sang bagyo sa sulod sang PAR o kon Philippine Area of Responsibility. Pareho na nga yara sa guwas sang PAR ang Bagyo Francisco. Pati man ang Bagyo Gardo nga pila lang ka oras ka nagtinir sa Area of Responsibility. Padayon man nga magapaulan ang habagat kag localized thunderstorm sa pila ka bahin sang pungsod. Sa datos naman sang Metro Weather, dakong chances ang ulan sa Western Visayas. May araman sang heavy to intense rain sa bahin sang Capiz kag pila ka lugar sa Negros Island region. Binawian sang kabuhi ang Iloy nga si alias Ninya, 44 anyos, samtang pilaso naman ang anak sini nga 13 anyos. Matapos silang ginanod sa mabaskog nga daludo sang tubig sa sapa sa barangay Trinidad, San Remigio Antique. Suno sa kapulisan, nagtapok ang mag-Iloy sa sapa sang hinali nagbaskog ang daludo sang tubig. Ginaanod ang Iloy apang nakalangoy kag nakaluwas ang bata. Naglabot sa masobra 2 milyones pesos nga balor sa mga gamit sa illegal fishing kag 5,000 pesos nga balor sang mga isda ang nakumpiskar sa barangay Punta Buri, Carles, Iloilo. Mismo sa solo sang isa ka commercial vessel na recover ang mga paraphernalia sa operasyon sang kapulisan kag Provincial Bantay Dagat Task Force. Natukiban nga nag-ooperate ini gamit ang hulbot-hulbot nga pagmangisda. Dakop ang kapitan nga si alias Archie sa barangay Bangkal, Carles. Nagkalayo ang porsyon sa isa kasakayan sa mga manok pangisda sa barangay Manok-Manok sa Boracay Island, Malay Aklan. Ginbasihan sang tubig, gagin pasalom sa dagat ang sakayan. Rason nga napalong ang kalayo. Posible suno sa mga manok pangisda nga nag-backfire ang makina kag nalabot ang gasolina. Napaso ang nagpaandar sa makina apang yara na sa estable nga kondisyon. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, halos 8 ka oras nga brownout ang ma-experiensyan sa pila ka konsumidor sang Ileco 2 buwas, Hunyo 27. Sa announcement sang kooperatiba, mag-apatigayon sa maintenance activities sa Feeder 5 kag sa mga linya. Apektado ang pila ka barangay sa Badyangan, Mina kag Dueñas. 13 man ka oras nga brownout ang ma-experiensyan sa pila ka kabanwahanan sa 5th Distrito Buwas. Inibangod sa maintenance activities sang NGCP. Apektado ang mga banwa sang Carles, Balasan, Estancia kag Batad. Maka-eksperyensya man sa 5 ka oras nga brownout ang mga konsumidor sang
More Power sa Domingo, Hunyo 28. Bangon sa himuon nga pagsaylo sa mga poste. Porsyon sang La Paz Feeder 2 ang apektado. Sa Bacolod City naman, 6 ka oras nga madula ang supply sang kuryente bangon sa maintenance activities sang Negros Power. Apektado ang porsyon sang Burgos Feeder 2. Mga kapuso, nagpanindugan si Iloilo City Disaster Risk and Reduction Management Office Head Donna Magno nga nagsunod sa protocol ang ICER sa ila pagresponder sa lalaki nga na-stroke samtang naga-drive sang tricycle sa Haro. Suno kay Magno, ginatindugan nila ang unang nga pahayag sang Iloilo City Government nga ginsunod sang responders ang protocol. Iniamo ang paghimo sang desisyon santo sa assessment sang responders sa sitwasyon sang pasyente. Nagpasaligman si Magno nga sa piyak sang insidente padayon nga maghahatag sang serbisyo sa mga pumuluyo ang Iloilo City Emergency Responders. Nakigsapol kay na sang aga ang City Government sa pamilya ni Wilfredo Porras sa Leganes, apang naghingyo ang pamilya nga hatagan lang anay sila sang tion nga magkasubo. Nag-duty gihapon ang mga personnel nga nagresponde sa insidente samtang nagapadayon ng internal investigation sa City Legal Office. May Ilonggo Army excited na sa Philippine leg sang arirang concert sang Korean boy band nga BTS sa pungsod sa masunod nga tuig. Nakatutok John Sala. This is not a drill, mga Army. Wish granted. Bangod may day 3 na ang arirang concert sang Korean boy band nga BTS sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan sa Marso 13, 14 kag 16, 2027. Magasugod ang ticket selling sa Hunyo 20 para sa ikatlong adlaw sang concert. Gani para sa Ilonggo Army nga si Jasha. Answered prayer ini para sa mga wala pa makabakal sang ticket. Si Jasha ang nakabakal na sang ticket para sa day 1 sang Philippine leg. Halin sang 2020, fan na sang grupo si Jasha. Gani indi gid kuno sinipagpalampason ng kaygaynan nga makalantaw sang ila concert sa Pilipinas. Sang nakabakal gani kuno ini sang ticket, daw kasubong nga she was lit up like dynamite. It feels like home man for them to visit here after 2 years nga wala sila kabalik din. So it's so good nga ma-come back na sila diri mismo sa Philippines. Dream come true naman para kay Jessa nga makalantaw sang concert sang grupo dito mismo sa Korea. 10 years na ini nga Army, kag suno sa iya, makabig sini nga ang iya paglantaw dito, ang iya most memorable memory bilang isa ka Army. Ilabi na sang nakita na sini ang smooth like butter moves sang iya bias nga si Suga. Up until now, gina-try siya namon absorb and doka dugay siya namon ginhulat, dugay siya, it's a dream, it's a really very happy feeling. Hindi ko siya mahambal nga happy lang. Kaya it's more than that. Suno sa iya, hindi mahapos ang maglantaw sa concert bangod sa gastos. Gani ginasiguro gid sini nga responsable ang iya nga pag-save para sa iya handom nga makalantaw sini. John Sala. 1 Western Visayas. Kabungso, nadakpan ng layaw nga ido nga ginapahayag ng kagat sa masobra 7 ka persona sa Bacolod City Public Plaza kapin 3 na kabulan ang nagligad. Nakita nini sa ginademolish nga base center sa Idalo mismo sa opisina sang City Veterinary Office. Apang napatay ido isa ka daw matapos yung dakop kag ginkuhaan sang sample. Nagpositibo ini sa rabies base sa resulta sang confirmatory test. Nabakunahan na kontra rabies ang mga natumod nga ginkagat sa ido. Ginapanawagan naman ng iban pa nga posible na kagat sa ido nga makigaangot sa City Vet kag City Health Office. Mga kapuso, mas ginpabaskog nga pagbalita sa telebisyon kag ginpasangkad pa online, magaratsada na sugod sa Lunes. Si Rujimar Sukal dito, nakatutok. Oktubre 4, 1999, nagratsada sa bugos nga panay ang local newscast sang GMA Regional TV nga may isa ka misyon. Magdala sang matuntuod nga balita kag serbisyo sa tagsa ka Ilonggo. Sa sulod sang 16 ka tuig, ratsada ang naging kabahin sang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sang mga tumalanaw. Mga konsehal ginsugura na ang pagpangusisa sa ginadudahan. Katuwang sang publiko sa tion sang kalipay, kalamidad
emerhensya kag pagbalita sang kamatuoran. Ratsada lang gid ang kasanayan namon kag ginasaligan sa balita. Bisa nadula ang ratsada sang una, wala gid nadula ang ila contribution sa amon. Agosto 27, 2018. Nagbalik ang lokal nga pagbalita paagi sa GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pinakauna nga Unified Hiligaynon Newscast sa rehiyon. Ini ang imbokada nga pagpalayag sang 1 Western Visayas. Ginpasangkad nga pagbalita, public service kag special coverage sa mga importante nga hitabo sa Iloilo, Negros Occidental, Aklan, Antique, Capiz kag Guimaras. Nagpabakod man ang kultura, komunidad, kag tingog sang mga Ilonggo kag Negrense. Kag subong nga 2026, ang pagbalita nga institusyon na sa Panay kag Negros, liwat nga mga ratsada. Programa nga magapadayon sa paghatag sang pinakamainit nga mga balita, mga isyu nga ginahambalan subong, pinakaimportante nga mga hitabo sa Western Visayas kag Negros Occidental. Ratsada Balita. Muya dyan mabalik ang ratsada para nga mo ginang dansang tao alin sa una yung ratsada. Maayo man accessible ang ratsada sa TV man ako sa online para ang tanan na maihibalo kung ano man nakatabo sa atong palibot. Ang importante magabalik ang ratsada nga pinalangga sa mga pumuluyo. Halin sang 1999, padayon nga nagauswag ang lokal nga pagbalita sang GMA. Kag subong, nagabalik ang balita nga naga-ratsada. Mas mabaskog, mas moderno, mas malapit sa inyo. Television man o kon online. Halin sa top subong, mululupot gihapon kita sa ratsada. Mga kapuso, isa ka exciting nga Monday ang inyo nga dapat bantayan sa palaabuton nga mga inadlaw bangod. Mas gimpabaskog pagid ang inyong paborito nga local regional station pinaagi sa Ratsada Balita. Kagina ang mga pinakadalagko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto, tubtub subong, matutod nga serbisyo gidlang. Umpisa sa Lunes, ululupod gyapon kita tanan sa Ratsada!